Nimrod, kumusta na ang lagay ng panahon dyan at ang paghahanda ng mga magsasaka? June, sa ngayon ay wala pa namang ulan ang nararanasan dito sa aming lugar, pero sabi nga ng Pag-asa ay hindi ito ibig sabihin na hindi tayo maghahanda dahil malakas ang paparating na bagyo. Nasa Blue Alert ang Region 2 matapos ang pre-disaster risk assessment ng Office of Civil Defense. Nakadeploy na ang mga responders habang nakantabay ang mga sasakyang panglupa, pangdagat at iba pang response assets. Kasabay nito ang paghahanda ng mga relief goods at pagpapalakas ng stockpile ng mga lokal na pamahalaan. Yesterday, naitaas na rin after ng pre-disaster risk assessment ng Office of Civil Defense Region 2 into Blue Alert ang region. Under the emergency response protocol ng Oplan Listo Bravo, preparation, ang preparedness measure natin is the availability of all assets, floating, land, pati na rin yung mga responders natin sa kanilang mga deployment. At the same time, yung stockpiling ng mga release stocks natin naka-ready. Bagamat nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang probinsya dahil sa epekto ng El Nino, tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng ayuda sa mga apektadong magsasaka habang nagpapatuloy ang pag-iimbak ng mga supply para sa posibleng pagtama ng bagyo. Since we are still under state of calamity, tuloy-tuloy yung distribution ng assistance natin sa mga affected farmers due to El Nino. Tuloy-tuloy yung mga procurements ng local government units natin ng stockpiling. Ayon sa mga otoridad, ang mga hilagang baybaying bayan ng Cagayan kabilang ang Santa Ana at mga kalapit na lugar ang pinaka-inaasahang makakaranas ng mataas na alon at posibleng storm surge. Naglabas na rin ng mga advisory ang mga lokal na pamahalaan upang maagang makapaghanda ang mga naninirahan sa mga baybayin. Ang areas of concern lang natin dito ay yung northern municipalities natin, which are coastal municipalities. Ang threat na nakikita lang natin dito dahil sa lakas na ni Super Typhoon Inday, it may cause storm surge pagtaas ng mga alon natin. After the PIDRA yesterday, naglabas na kaagad tayo ng mga advisories on the preparedness ng mga coastal municipalities natin. Samantala, umaasa naman ang mga magsasaka na magdudulot ang pinalakas na habagat ng sapat na pag-ulan dahil nananatiling mababa ang tubig sa Magatdang. Mula sa normal na 180 meters, nasa humigit kumulang 162 meters na lamang ang water level nito. We're hoping na ma-enhance niya yung southwest monsoon, yung habagat, at magdala ng pag-uulan dito sa province namin. Dahil alagang problemado tayo sa irrigation. Inaasahang pinakamararamdaman ang epekto ng bagyo mula Biyernes hanggang Linggo. Sa oras na tumaas ang alon o antas ng ilog, agad na magpapatupad ng preemptive evacuation ang mga lokal na pamahalaan. Yung mga coastal barangays naman natin, they know the drill, kailangan umakyat sila sa mas elevated na areas. As to flooding naman, pag akyat lang ng 6 meters, nag-evacuate na kaagad tayo, although ang critical level natin is 9 meters. Matatandaang nasa state of calamity ang lalawigan ng Cagayan noong nakaraang Abril dahil sa pagtaas ng krudo at dahil sa matinding pagkatuyo ng lupa. Yan muna ang latest mula dito sa Tuguegarao City, Cagayan. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Nimrod Torrano.